Okay guys, pakita ko sa inyo yung paano pagpapalit ng bagong motor ng electric fan. Ito nabili ko kanina sa Raon. Ito pag ako nagpapalit ng motor, bagong motor to, no? So ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa siya ng thermal fuse. Kasi pag bumili ka ng motor sa Raon, walang thermal fuse yan. So kung halimbawa kayo, mga nanonood dito, kung ipapagawa kayo ng electric fan, checkin nyo kung yung gumagawa ba nilalagyan ng thermal fuse. Kasi pag hindi nilagyan niya ng thermal fuse yan, walang protection yung motor mo. So once na mag-overheat yan, bibigay ka agad yan. So mapapansin niya, meron akong stock ng thermal fuse. Yan. Yung iba kasi hindi naglalagay, it means nagtitipid. So ito, papakita ko sa inyo kung paano ilalagay yung thermal fuse. So ang color coding ng bagong motor, laging ganito. Ito kakaiba lang ito ngayon nabili ko, kasi yung para sa capacitor orange, siguro naubusan na ng wire. Dapat yellow to, dalawa eh. So laging ganyan ang color coding yan. So makikita nyo ito, green, red, black, white, then dalawang orange. Pero actually commonly talaga yellow to dapat. Ito yung para sa capacitor. And then yung isang linya nito naka-connect din mismo dito sa green. Itong green, ito yung line, either pwede mo siyang ilagay yung neutral o yung live. Basta baliktaran naman niya kasi AC nga, kaya nga AC, alternating current. So ngayon, yung tatlong wire na ito, itong white, black, and red, ito yung number ng speed. Yung white, number 1 yan. Yung black, number 2. Then yung red, number 3. Then yung isa namang line pa na ito, ano ba ito, orange, no? Orange, yun naman yung isa para sa capacitor. So kung baguhan pa kayo, malalaman nyo yan, itetest nyo kagad. Pwede nyo siya itest, malalaman nyo kung alin ang 1 or 2 or 3 din yung capacitor. So lagi yan pagka pag tinest mo yan, respect to sa line nya, yung green, lagi yan yung 1, laging high resistance. So makikita niyo yan, yun yun. Kaya mabagal ang andar pag 1 kasi mataas yung resistance ng winding niya. Ayan. 447 ohms yan, 0.418 magaan siya, 0.414 kilo ohms, ibig sabihin 414 ohms yan, yung white. Tingnan yung black, bababa yan, bababa yung resistance niya. Black, 413 kilo ohms na lang, 0.413 kilo ohms or 413 ohms. Then mas mababa yung red dahil ito yung number 3, 366 kilo ohms or 366 ohms. Yan ang laging reading yan. So pag natitest kayo nyan, dapat laging mataas yung 1, then sunod yung 2, then 3. Ayun yung sa capacitor man, siya yung pinakamataas na resistance. Minsan mas mataas pa yan doon sa number 1. Ito yung sa capacitor. So pakapakita ko sa inyo paano siya. Guys, paalala lang, no, kung pagka bagong motor, bago nyo lagyan ng thermal fuse, itest nyo muna yung motor. Huwag nyo muna puputulin yung mga wire. Kaya itong motor, nung inano ko, may nakakabit ng capacitor kasi katitest ko lang muna siya bago ko siya lalagyan ng thermal fuse. Siguro din nyo muna umaandar yung motor. Okay? Respect to tayo sa line, yung green. So yung isa dito nakakonect na mismo sa green, naka short na, ayan. Ito yung
Ito yung naka-short sa line mismo. Then ito yung mismo sa capacitor. Ayan. Ito niya, 0.682 kilo ohms o 682 ohms. Siya ang pinakamataas na resistance. Sa starting kasi ito eh. Okay. Now, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng thermal fuse. Talagang tamang pagkabit. Hindi yung may nagkakabit dyan na nilalagay lang doon sa may linya ng capacitor. Hindi na aangat itong motor, doon ay lalagay sa labas. So walang silbi itong thermal fuse pag ganon, kasi kaya nga thermal fuse eh. Yan ang trabaho ng thermal fuse, to sense the heat of any object na nadidikitan niya. So ito yung thermal fuse. Ang value nito is 115 degrees Celsius, 2 amperes, 240 volts. So ang limit niya hanggang 115 degrees na init. So pag na sense niya yung ganon, hindi naman agad to pumuputok. Hindi agad to na bumibigay pagka Ang trabaho kasi nito, isa pang trabaho nito, pag naramdaman niya yung, diba, nakadikit siyang ganyan, naramdaman niya umiinit yung motor, para hindi na magtuloy yung init, hindi ba agad to bibigay. Ang nangyayari, nag-high resistance to. So pag nag-high resistance to, i-stop yung pagpasok ng voltahe dito sa line, ito sa may green. So pag umi-stop yung pag nag-high resistance to, mapuputol yung isang linya, yung 110. So titigil din yung pag-andar ng motor, kaya magko-cool down to motor. Now pag lumamig na yung motor, saka uli magkukunik to. Ganun, isa pa yung trabaho nito. Yun ang isa pang trabaho nito. So kaya mapapansin niyo pag hinihinaw niyo to minsan, siyempre naiinitan yung paa. I-test mo, wala nang continuity. Pero antay mo lumamig, magkakaroon na naman ng continuity yan. Huwag niya lang ma-reach ng sobra yung 115 degrees kasi masisira kagad to. Yun ang isa sa mga purpose ng thermal fuse. Kaya kung magsi-shorted yung motor mo, hindi na siya talagang diretso mababasted na siya, para hindi na siya magkaroon ng sunog pa. So ito, papakita ko sa inyo kung paano pagkabit nito. Itong isang linya, dito nyo, putulin nyo tong line, itong green, then ito ngayon yung i-series mo dyan. So magsisilbi talaga siyang fuse, pero kinds of fuse to na thermal fuse. So ito, puputulin natin itong isang linya. Yan. Diyan natin ngayon igaganyan niya, itatap. So gantong pag niyan, palatan natin to. Hindi ako gumagamit ng gantong cutter pag ganito, kasi napupunit yung niya, nahahatak yung wire. Yan. Yan, balatan natin to. Okay. Then maglagay tayo ng shrinkable hose. Yan. Pwede rin yung yung kulay white, yung asbestos na na insulator, pwede rin yan. Tapos dito. Ganyan, para hindi siya mag-ground, hindi siya mag-short. Yan, kuha tayo ng okay, kasi ito ihinaw natin dito. Guys, napaka-importante na naglalagay ng thermal fuse sa mga ganitong motor, kasi once na mag-overheat yan, wala ka ng protection dyan, sunog na kaagad ang kasunod yan. So wag na, okay, yung lalo na yung mga bagong motor ngayon na bibili,
minsan na, di ba, may hinto. Kaya huminto yun dahil bumibigay thermal fuse. So, yung ibang gumagawa, ang ginagawa nila dyan, nirerekta na lang nila ito. Bisa pinupulukot na ito. Na napakadelikado nun. Kaya nga kasi bumigay itong fuse. Kasi, nag-overheat yung motor. So, nagsilbi siyang protection. Para hindi naman kasunog, nag-off siya. So, ang iba, ginagawa, short. Nag-overheat na ngayon motor eh. So, may tendency mag-overheat uli yun. Ang pinakamabigat nun, pag nag-overheat yun, hindi na siya mag-off. Kasi nirekta na itong fuse eh. Yung protection niya, hanggang sa masusunog na yung motor. Kaya, sa mga nagpapagawa dyan, huwag yung paparekta yung thermal fuse. Kung nasira man siya, itong motor, papalitan nyo ng thermal fuse. Yun ang dapat. Yung iba kasi nagtitipid. Yun ang maling talaga, maling-mali yun. Sasabihin nila na pinakamadaling paraan. Madali nga yan, pero madali rin masunog ang motor. Napakadelikado nun. Kaya kainangin natin ha. So, mas maganda habang naghihina ka nito, meron kang electric fan, itapat mo kagad. Kasi may init nga yan, naiinitan to. Saka huwag kang magbababad ng hinang dito sa pinya, sa paa niya, kasi pag nagbabad ka dyan, kailangan mabilisan ang paghinang. Pag nagbabad ka dyan ng panghinang, ininit mo mabuti yan, masisira rin yun, kasi nga meron nga siyang limit ng init. So hindi pwede yung matagalan ng pag-iinit dyan. Okay, palitin muna natin to. Ay initin natin yung hose para mag-shrink siya, para yung makakap siya doon sa ano pa. Ayan. Habang ginagawa ko to, may nakatutok na electric fan para hindi gano'n nag-overheat yung thermal fuse natin. Okay, ito naman isa. Okay, ito na yung isa. So, dito naman natin ihinang ngayon yan. So, pag nilagyan mo ng lid to, huwag mo muna puputulin yung paa para may magsisilbi siyang pinaka-heatsink ng init. Kasi pag pinutol mo kagad to, mabilis umakit kagad ng init dito dahil nabuwasan na yung iba pa dadaluyan ng init. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So ito nakapatong na, no. Ayan, no. Para mamaya pag tutulak ko na lang siya. Yung isang shrinkable hose. Ayan, pakita ko sa inyo. Mabilisan lang yan. Ayan, okay na. Huwag masyado ibababad yung panghinang dyan dahil baka bumigay yung thermal fuse. Ito namang sa kabilang linya niya. Ayan. Okay. So nakita niya, no. Hindi ko pa pinutol. Mamaya, saka ko puputulin yan pag nahinang ko na siya. Ayan, tingnan niya. Ayan, okay. Makakabit na. Ganyan ang pagkabit niyan. At yan ang pinakamalinis na paraan. Hindi yung nirekta. Or naglalagay nga ng thermal fuse, nasa labas naman nitong
Dito lang nilalagay itong housing. So ano magiging silbi niyan? Walang silbi yan. Kasi hindi niya pa rin mapoproteksyonan yung motor dahil nga hindi naman siya nakadikit mismo sa motor eh. So ayan. Kaya bali wala. So ayan na, nakaano na, pinutol ko na. Ano natin para hindi sumabit yung insulator. Ilapat natin yung pin. Itutulak ko ngayon itong insulator, ayan, para matakpan to. Yan. Okay, saka ko ngayon iinitin para kumapit siya, para mag-shrink siya, hindi na siya mamumove. Okay. So, saka natin ipipwesto ngayon yan. Kalinisan ko muna. Okay. Ito na siya. So, saka natin ngayon i-mount dito sa tabi ng motor. Ayan o. Ng winding. Ayan o. Para masense niya yung init. So, anong gagamitin natin pantali dyan? Itong cable tie. Gamitan natin siya. Ganyan ang malinis sa paraan yan. Talagang pang ano talaga. Kumbaga sa pasok sa standard. Hindi yung bara-bara na lang, basta mapaandar na lang kahit delikado. Then sabay sisingil sa may-ari. Sabihin, nagawa nila. Yung may-ari naman, bilib na bilib. Kasi ang bilis daw, nagawa kagad. Pero hindi nila, napakadelikado nung ginawa niya. So ito, mamang pwesto na natin. Unahin niya muna itong ulo. Pwede rin naman dito, pero ako mostly dito ko inauna. Yan. So kailangan ano niya, dapat di siya gagalaw. So okay na yan. Cut natin to. Mamaya na. Then ito, kailangan i-fix natin to. Ito, lalo na itong line, yung kulay green, kasi baka mahatak yan, no? So gagamitan pa rin ng tie wire. Ganyan. So ako, matagal na akong gumagawa ng electric fan. Marami na akong tanggap ng electric fan. Wala akong nakikitang gumagawa ng ganito. So hindi naman sa pagyayabang, no? Ganito kalinis. At saka wala na talaga naglalagay ng ganyang bihira. Napakadelikadong ano yun, yung ganung ano. Ayan o. Kita nyo na. Ayan o. Ito yung thermal fuse. Ayan o. Bagong motor to. Ayan, meron na siyang thermal fuse. So katin natin tong cable tie. Ayan. Ayan na. Ganyan lang yan. Hindi ko maintindihan bakit yung ibang gumagawa hindi nila magagawa ng ganito ka-perfecto at kalinis at napaka-safe. So kabit natin sa housing para makita nyo kung aandar ba itong ginawa ko. Ayan. Then lusot natin dito. Turilyan na natin, 4 na turilyan. Yan, turilyan natin ngayon. Okay, lagyan natin tornilyo. Basta pag nagpapalit ako ng bagong motor, laging ganyan ginagawa ko.
nilalagyan ko pa rin siya ng thermal fuse. Kasi isa rin to sa makakatipid ng mga, halimbawa kayo, technician kayo, gumagawa kayo, makakatipid din kayo. Kasi once na nag-overheat yung bagong bili motor nyo, hindi nyo nilagyan ng thermal fuse, sigurado masusunog yan. Pag nag-back job yan, laki gastos na naman, ulit-ulit bili motor. Kaya ako gano'n, nilalagyan ko ng thermal fuse. Kasi bago masira ang motor, thermal fuse mo na masisira. So, masisave yung gastos, malilesen yung gastos nyo. So, ayan, nilagay ko na yung tornilyo. Matigas. So, pag alay niya, pupukpukin nyo lang to para lumuwag siya. Ayan. Tigas-tigas pa. Hanapin nyo kung saan yung, ayan, luwag na. Ayan. Okay, saka mo higpitan ulit. Huwag na. Okay. Bali itong capacitor, ito yung original niyang capacitor, SK ba to. So dati pa ito, no, hindi ko na pinalitan kasi nung tines ko, good pa naman siya. 1.5 siya, 1.5 microfarad. Test natin para makita nyo na bakit pwede pa siyang gamitin. Yan. Yan, no? 1.5, no? Naka-capacitance tayo, capacitance. Yan. Tingnan nyo kung bakit hindi ko napapalitan. Yan, no? Tingnan nyo yung reading nya. 1.475 microfarad. So, malakas pa to. At mas tiwala pa ako dito dahil original to. Kasi yung bibili ko ng bago ngayon, baka mas mauna pang bibigay kaysa dito. So pwede pa to. Lagay na natin. Set natin siya. I-test na lang muna natin, no, kasi ikakabit ko pa yung gearbox niya mamaya. So i-test ko lang muna, ikakabit ko muna para makita niya na under na ito. So temporary lang yan para matesting na natin. Ayan, nakakabit na siya, no? So testing natin kung andar yung motor. Ayan, ikabit ko na ito. Ayan. Ayan, o. So titignan natin, nilagyan ko ng tape para makita talagang maandar yan, o. Tingnan natin kung maandar siya after nilagyan ko siya ng thermal fuse. At isa pa indication dito para malaman nyo kung malakas yung motor at tama yung pagkabit nyo. Pag umandar siya, hawakan nyo to, itong shafting, pigilan nyo. Pag hindi siya na mapigilan, ibig sabihin good na talaga yan. So ayan, ayan ka. Tap ko muna dito, temporary. Yan. Ito sa inyo. Yan. Sandin niya muna. Mamaya ko na ipipix. So yan. Kahit alin sa tatlo dito, basta gumana lang yan, okay na yan. Kasi ito good naman to, dahil tinest ko na to, may resistance lahat yan, eh. Lagay natin dito. Yan. Ito number 3. Ito subok natin number 3. Itong red. Tingnan nyo to kung iikot to. Ayan, may ikot na. O kaya lagay natin sa 1, then pigilan natin kung mapipigilan. Ayaw.
Lumuwag na. Ayan o. Maluwag. Ayan o. Pipigilan ko ha. Tingnan nyo. Dapat hindi yan hihinto. Ay, magalaw eh. Ayan o. Ayan, napipigilan ko siya. Ay, maluwag. Ayan o. Pipigilan ko. Ayan o. Hindi siya minto. Lumuluwag. Ayan o. So good na good yan. Okay na yan. Pwede nang i-fix. So ayan, sinapin ako na yung dahil magrasa yung niya, yung gearbox. So ilalagay natin ito sa speed selector niya, yung mga wire. Ayan. So nung pinutol ko siya kanina, nung bago ko bumili ng motor, nagtira ako ng wire para may palatandaan ako kung saan yung white, black, and red. Pero talagang commonly yung black nasa gitna yan. Yan, pakita ko sa inyo. Okay, sukatin natin yung wire. Lasang natin dumi. Ano dumi oh. Kaya nasisira ang motor dahil din sa dumi. Kasi yung dumi na yan, pag pumasok sa bushing, doon na yan, maninikit na yan. Mapupudpud ngayon yung bushing sa kanyang shafting. So minsan maninigas siya, ayaw na umikot yung shafting, doon nasisira yung motor. Ito kasi nung ginawa ko to, nung tinanggap ko to, pinalitan na rin ang motor to pero hindi nilagyan ng thermal fuse. Kaya nung sabi nila nag-overheat daw ng amoy, kaya bumigay yung motor, nasunog yung motor niya dahil walang thermal fuse. Asan na yung switch? Ito. Yan, sukatin natin para dito. Yan, sukatin natin itong tatlo kasi yung tatlo ang ilalagay natin dito eh. Yan. Tinanggal ko na yung white. Ngayon yung tatlo. Yan, ganyan kahaba. So putulin natin. Sobra pa nga yan, hanggang dito lang yan. Dito lang, sobra na yan. So dapat yan. So mapurol talaga tong cutter ko, kaya ginagamit ko nail cutter. Oh. Yan. Okay. So may mga pang wire hindi natin yan, sayang yan. Yan, okay. Then lagyan natin ng panangin natin yung madulo. So ito nga gaya ng kanina, hindi ko muna tinanggal yung ibang wire, yung mga wire para meron lang palatandaan. Parang hindi na ako magte-test pa kung saan yung 1, yung 3. So ito na yung niya, tinanggal ko na yung white. Lagyan ko na lang ng konting lead. Yan, so dito yung white, dito yung white. Yan. Then tanggalin natin yung black. Madali natin masundan niya kasi lagi ang black nasa gitna. Number 2 yung black eh. And ito yung red. Tanggalin natin yan. Lagyan natin ulit ng lead kasi ano na yung lead nya. Okay. Then ito yung 1. Ito yung 2. Yung gitna black. Yan. Yan ang 2.
tornilyo na natin. Ito naman yung isang linya nakakabit dito. Then itong isang linya, ito yung green. So tornilyo natin ngayon dyan. Asan yung tornilyo? Yun lang. Tanggal ko lang ito. Ayan. So ganyan ngayon yan. Ayan. Sumobra pa nga. Then ito yung capacitor. So babawasan din natin ito dahil sobrang haba. Ito inang na natin. Lagyan ko na rin siya ng insulator. Yan o. Yan. Sala natin. Yan. Next. Then isang linya niya ito, isang linya dito. So dito na lang tayo para ano, parang maraming duktong. Dito na tayo kaagad. Lagyan natin ng shrinkable hose. Okay. Yan. Okay na. Saka na natin yan. Then, initin natin. Ito. Kapit na siya. Yan, pakita ko na sa inyo. Nakakabit na yung rod nya. Yan yung gearbox. Yan, nilagay ko na rin yung ano nya, yung knob sa selector, sa speed selector. Yan, pakita ko sa inyo. Saksak natin ha. Ang tigas din pala nito. Ano ba ito? Dito boy. Yan o.